Magandang araw mula sa Diskurso on Air. Welcome sa Diskurso Totoo. Balitang diretsahan, totoong usapan. Ako si Benj Ramos at silipin natin ang mga may init na kaganapan sa ating bayan. Ano nga ba mga balita ngayon? Pag-usapan natin yan. VP Sara, pumatol ulit. Sinabing kontrolado raw ng palasyo ang mga investigasyon. At si Bongo nadawit sa flood control fiasco. May connection daw sa Diskaya couple? Dumadagundong na naman ang bangayan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang leader sa bansa, ang Duterte at ang Marcos. Matapos ang matapang na pahayag ni VP Sara Duterte sa Zamboanga na ang administrasyong Marcos daw ay abala lang sa pamumulitika at perpetuation in power, agad itong sinupalpal ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, puro salita lang daw si Duterte, walang pruweba at tila gusto lang nitong mapatalsik si Marcos para palitan siya sa pwesto. Buwelta ni Castro, sorry, pero busy kami ngayon sa paglilinis sa mga iniwang katiwalian ng nakaraang administrasyon. Kasama na umano mga isyong pinagpanoon gaya ng Pharmaly scandal. Pero si Sara Duterte hindi nagpahuli. Binanatan pa niya ang Office of the Ombudsman at sinabing controlled daw ang mga ginagawang investigasyon doon. Humihina o biglang nawawala kapag may natatamaan sa loob ng palasyo. At doon din mas naging malinaw ang tanong ng publiko. Bakit nga ba sila abala sa sisihan? Kesa linisin na lang ang sistema. Mga intriga tuloy ang lumalabas, imbes na accountability, imbes na reforma, puro depensa. At kung ganyan ang tono ng dalawang kampo, parehas nag-aakusa, parehas naghuhugas kamay, sino pa nga bang tunay na nagsisilbi sa bayan? At sino na lang ang gustong manatili sa kapangyarihan? Mukhang lumalalim pa ang baha, hindi lang sa mga proyekto, kundi pati sa mga pangalan na nadadawit dito. Sa gitna ng investigasyon ng bilyon-bilyong flood control projects, lumulutang na naman ang pangalan ni Senator Bongo. Ayon sa DPWH Secretary Vince Dizon, iniimbestigahan na raw ang koneksyon ni Go sa Diskaya Power Couple na sinasabing sangkot din sa ghost projects sa kumpanyang CLTG Builders na pag-aari ng tatay ni Bongo. Sabi ni Dizon, walang sasantuhin kahit daw malalaking opisyal. Kapag may ebidensya, dapat managot. Ibig sabihin, yayanigin maski dating administrasyon. Pero mabilis ding umatras sa mga Diskaya at biglang ayaw na nilang makipag-cooperate sa Independent Commission for Infrastructure matapos sabihing sila raw ay principal players. Itinanggi naman ni Go ang lahat. Wala raw siyang kinalaman sa mga Diskaya at wala rin siyang pakialam sa negosyo ng kanyang pamilya. Kung may anomalya man daw ang CLTG Builders, siya pa raw ang unang magsasampa ng kaso even against his own blood. Masarap pakinggan ang transparency at accountability, pero kakasuhan ba talaga ng gobyerno ang mga konektado sa sarili nilang kampo? At habang patuloy ang pagtuturo kung sino ang tunay na mastermind, tuloy rin ang pagbaha ng pera, ng koneksyon at ng kawalang pananagutan. Yung dating UNI-team noong last presidential elections, nagtuturuan na kung sino ba talaga ang magnanakaw. Sabi nga online, UNI-thieves na raw. At matagal nang may alamat ang alyansa nina Marcos at Duterte, no? Nauna na riyan yung pagkalas ni VP Sara sa cabinet. Tapos yung crash out niya nung isang live kung saan pinagmumura niya si Marcos Jr. at ang mga kaalyado nito. Ngayon naman may panibago siyang banat sa administrasyon gaya ng perpetuation in power. Sinagot naman agad ng Malacanang si Sara. Puro salita lang daw siya at walang ebidensya. Pero kung titignan mo, hindi lang ito simpleng bangayan. Ito ay isang malalang sintomas ng mas malalim na bitak sa loob ng dati iisang kampo. Habang mainit ang issue ng flood control funds at koneksyon ng ilang kontratista sa mga dating opisyal, ang linya ng depensa nagiging linya tuloy ng depensahan. Sabi nga ng DPWH, iniimbestigahan na raw ang ilang contractors na konektado sa mga dating administrasyon. Pero pansin nyo, kapag may tumatama sa mga malalapit sa kapangyarihan, biglang nagkakaroon ng away narrative. Ito ngayon ang point, na para bang ginagamit na lang ang investigasyon sa politika, nawawala na ang saysay ng accountability
Lalo na kung pili lang kung sino ang tinitira at kung sino ang naliligtas. Yung mga protesta, palatandaan niya ng pagkadismaya ng taong bayan kasi kung pareho lang din ang kalakaran, kasamaan, kadiliman, ika nga ng mga netizens, saan tayo lulugar? Yung dating unity team na nangakong magkakaisa, nauwi sa power struggle at lahat tuloy tayo affected. Kaya ang tanong ngayon, may mananagot ba o magfo-focus tayo sa drama nila? O baka naman distraction lang ito? Sino ba talaga ang pinagsisilbihan ng parehong kampo? Yung taong bayan o yung mga sarili lang nila? At yan ang mga mainit na balitang hatid natin. Puro turuan, bangayan, laglagan, sisihan na lang ang nangyayari. Pwede bang isa-isa muna? Sabi nga ng taong bayan, dapat nang may managot. Dapat may makulong. Salamat sa pagsama sa akin sa Diskurso Totoo, Balitang Derechahan, Totoong Usapan. At huwag kakalimutang i-like itong video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-follow nyo rin kami sa aming social media, Facebook, X, Instagram, TikTok at Diskurso On Air. Pwede nyo rin bisitahin ang aming website, diskurso.ph. Muli, ako ang inyong host Benj Ramos at patuloy ako maghahatid sa inyo ng mga may init na kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa muli nating diskurso.